Malamang karamihan sa inyo mga kabayan ay pamilyar sa mga libreta. Libreta ng mga malalakas na antingero, ermitanyo, manggagamot. Pero lagi din natin tatandaan mga kabayan na hindi lang ang mga nasa kanan ang merong libreta, kahit ang mga nasa kaliwa. Ito ang istorya ng 3 libreta. Yan, makikita niyo sa thumbnail. Kwento ko sa inyo mga kabayan ko. Itong bida ng kwento natin parang natuwa lang siya. Bumili siya ng 3 libreta na hindi niya alam kung para saan at kung paano gagamitin. So pagbili niya, excited siya, umuwi siya ng tahanan. Pagdating sa bahay, sinubukan niyang basahin yung libreta. Hindi niya maintindihan yung mga nakasulat, wala siyang naramdaman na kahit ano. Kaya feeling nitong bida, na-scam siya o naloko doon sa 3 libreta na nabili niya. Pero, pagsapit ng dilim, doon niya naramdaman na parang may umaaligid sa tahanan. Nakakarinig siya ng mga hindi pangkaraniwang kaluskos sa paligid ng tahanan. Nagigising siya ng alanganing oras at sa paggising niya kabayan, may mga nakikita siyang anino na alam niyang hindi normal. Pero itong bida natin, hindi pa rin niya masyadong pinansin yung mga senyales ng una niyang binasa ang 3 libreta. Kinaumagahan, isa sa mga weird na naranasan ng bida mga kabayan, may dumating na matandang babae. Bigyan natin ng pangalan na Kumadrona. Pilit siyang tinatanong ng Kumadrona. Sabi, "Iho, kagabi ba meron kang naramdaman na kakaiba sa tahanan mo? May napansin ka ba na umaaligid? May mga narinig ka ba?" Pilit tinatanggi ng bida natin na wala naman siyang naramdaman, wala siyang napansin na umaaligid. Pinagpilitan pa rin ng matanda. Sabi ng matanda, "Imposible yan sinasabi mo. Mula dun sa bahay ko, kitang-kita ako sa bubong na merong gumagalaw." Pero itong bida natin, ayaw talaga magpadala sa sinasabi ng Kumadrona. Inalis niya. Hindi niya pinansin. Pero, doon din nabuo yung pagiging kuryoso, yung kuryosidad. Muli niyang binasa yung libreta. Ngayon, taimtim niyang inintindi, binasa niya bawat letra, pilit niyang inuunawa. Kaso lang piling niya, wala pa rin nangyayari doon sa binabasa niya. Mabilis na lumipas yung mga araw mga kabayan, dito na siya unti-unting nakaramdam ng pagbabago sa katawan. Lumakas yung pangangatawan niya, naging mas aktibo siya, mas naging malay yung senses niya, mas napapansin niya ang buong kapaligiran. Pero mga kabayan, kasabay ng lahat ng pagbabago sa positibong paningin, meron na ding umaaligid sa tahanan niya. Palagi napapansin tuwing gabi, nagpatuloy yung mga kaluskos na hindi normal, yung mga tapak sa bubong, at higit sa lahat, merong isang lalaki siyang nakikita na palaging nagbabantay sa bahay niya. Nakatitig lang sa malayo, tinitignan yung tahanan niya. Lumipas pa ng lumipas yung mga araw mga kabayan, mas naging creepy, umabot sa punto na hindi na siya nakakatulog dahil sa pag-aligid ng lalaki, pati na rin yung pagpaparamdam tuwing gabi. Sinubukan niyang itapon yung libreta. Sa unang pagtapon, nakala niya nawala eh. Pero laking gulat niya, nakita niya uli yung libreta sa lamesa. Tinapon niya uli, inalayo sa malayong lugar niya tinapon, paulit-ulit lang na bumabalik yung libreta. Dito na siya sinimulang kilabutan mga kabayan, lalong-lalo na paggising niya kinabukasan. May nakita siyang buhok at daliri ng isang tao. Lahat na ginawa niya mga kabayan, na paranoid na siya. Sinubukan niyang sunugin yung libreta, itapon ng paulit-ulit. Kaso nga lang, paulit-ulit lang ding bumabalik sa lamesa yung libreta. Sa sobrang takot mga kabayan, alam niyo ba yung pakiramdam na peak na yung takot mo, nasagad ka na, nawala yung takot, naging matapang ka. Kinumpronta niya na yung lalaki. Muli niyang nakita sa harap ng bahay, masama na naman yung titig sa bahay niya eh. Nilapitan niya kagad yung lalaki, kinausap niya kung anong problema. At kung bakit ka naglalagay ng daliri at buhok ng tao sa harapan ng bahay. Ito yung sinabi. Sa oras daw na magkaroon ka ng koneksyon sa mundo ng kababalaghan, kailanman hindi ka na makakaalis. Meaning ko sa mga kabayan, kahit itapon niya yung libreta, kahit anong gawin niya, hindi na yun mawawala sa kanya. After nun,
bigla na lang tumalikod yung lalaki, umalis sa tahanan niya. Hindi rin maintindihan ng bida kung bakit hindi niya masabi sa ibang tao, kung bakit hindi niya sinundan yung lalaki. Parang napapasailalim siya sa malaking mahika. Lumipas yung mga araw mga kabayan, nagpatuloy yung kababalagan hanggang sa nagkaroon siya ng hindi magandang sitwasyon sa anak ni Mang Doming. Dito, naramdaman ng bida yung kapangyarihan niya. Kusang bumubuka yung bibig niya, nagsasambit ng mga orasyon na laman ng libreta. Kala niya nga baliw siya. Kala niya walang epekto. Kinagabihan ng araw na yun, napagkamalang aswang yung anak ni Mang Doming. Nababaliw, tumutulo yung laway, namumula yung mga mata. Yun pala yung bisa ng kapangyarihan ng 3 libreta. Kung sino man ang makakaaway niya, kung sino man ang makakagalit niya, kusang bubukas ang kanyang bibig at magsasambit ng mga orasyon. Ang magiging kapalit, parang magiging baliw o mayayanggaw yung binibigyan niya ng sumpa. Pangalawang patunay, sa eskwelahan, nagpatuloy kasi yung buhay niya. Sa eskwelahan, may manang bubuli sa kanya, kinukutsa siya, palagi siyang inaasar. Pumasok na naman sa sistema niya yung kakaibang pakiramdam. Kusang bumubuka yung kanyang bibig ng mga orasyon. Ilang oras lang ang lumipas, kapareho ng nangyari sa anak ni Mang Doming. Parang nababaliw, naglalaway, pulang-pulang mga mata at nananakit ng ibang tao. Yon ang kapangyarihan ng bida natin. Kapangyarihan nga ba? O sumpa? Magmula ng araw na yon, naging maingat na yung bida natin. Patuloy niya pa rin sinusubukan nakalasin sa kanyang katawan yung libreta, alisin sa kanyang pagkatao. Hanggang isang gabi, muli na namang kumatok yung lalaki na nag-iiwan ng daliri at buhok ng tao sa pintuan niya. Sinabi nito, kahit anong gawin mo, sa oras na pumasok ka na sa mundo ng kababalagan, hindi ka na makakawala pa. Inulit lang ng lalaki yung sinabi niya. Dito, talagang nagalit na yung bida natin, pinagtabuyan niya yung lalaki. Ngumiti lang nang nakakaloko, tas naglakad, papaalis. Sumakto naman, kinausap siya ng nanay niya. Ano bang problema mo? Bakit ka ba sumisigaw dyan? Kasi hindi nakikita ng nanay niya yung kausap niya. Nagalit din siya sa nanay niya, mga kabayan. Nakapagbitaw din siya ng orasyon. Umabot sa punto, nakamuntikang mamatay yung nanay niya dahil sa pagbibigay niya ng sumpa na hindi niya naman ginusto. Kaya naman dali-dali siyang naganap na makakatulong sa kanya. Lumapit siya sa mga albularyo, manggagamot, kilalang mga antingero sa lugar. Ang nalunasan lamang yung nanay niya. Pero yung sumpa ng 3 libreta ay hindi nawala. Yung mga tumulong, nagkakasakit pa, kamuntikang mamatay, nalilipat sa kanila yung sumpa. Kaya naman sa hinaba-haba ng panahon na paghahanap niya na makakatulong, wala na ring tumatanggap ng kaso niya dahil sobrang kinatakutan ang sumpa. Pero mga kabayan, umabot din sa punto na nakakita siya ng isang butihing antingero. Sobrang tanda na, puti yung buhok. Ganon din yung sinabi ng antingero, hindi na natin maaalis yan. Pero pwede kitang bigyan ng pangontra. Ginawan siya ng habak, mga kabayan. Habang suot-suot niya ito, napipigilan ang kanyang sarili na magbitaw ng sumpa. Pero hindi ibig sabihin na tuluyan ang nawala ang sumpa ng 3 libreta. Nasa kanya pa rin, napipigilan lang ng habak. Kaya naman magmula ng araw na yon, hindi niya na tinanggal yung habak sa sarili niya. At ang mahirap din kabayan, bukod dun sa mga manggagamot, wala na siyang pinagsabihang iba. Hindi alam ng nanay niya, hindi alam ng pamilya niya yung tungkol sa sumpa na nararanasan niya. Hanggang sa namatay na mga magulang niya na bunga ng normal na kamatayan. Inamin niya sa puntod ang nangyari. Hanggang kamatayan mga kabayan, hindi nawala ang sumpa sa ating bida. Itinago tong 3 libreta, hanggang ngayon hindi pa rin alam, hindi pa rin nakukuha kung nasaan ito. Selyado ang pinagtataguan ng 3 libreta mga kabayan. Tinulungan siya ng mga manggagamot kung paano ito itatago upang hindi na makuha ng ibang tao at hindi na mapasa ang sumpa. Pero ang tanong sa kwento na ito mga kabayan, kung sakali ba na bibigyan ka ng libreta tapos hindi mo alam kung para saan, tatanggapin mo ba?
Maaari nyo ibahagi ang inyong opinion dito sa ating comment section mga kabayan. At kung sakali man na nagustuhan ninyo ang bagong approach, bagong pagsasalaysay ng kwento dito sa Kwentong Bayan, sana comment kayo, "Oo, JD, nagustuhan ko." Abangan ang mga susunod nating kwento. Maraming salamat mga kabayan. Paalam.